Sa bugso ng damdaming di mapigilan, pusong nagmamahal para sa'yo lamang. Sa gabi at araw, ikaw ang hinirang. Sa mundong ibabaw, ikaw ang sandalan. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Walang kasing ligayang nararamdaman ng puso ko. Kaligayahang hindi ko matanaw ang dulo. Basta ang alam ko, masayang masaya ako. Bestie, ikaw ba? Bakit di mo sinabi sa akin na may kababata ka? Nakakainis ka talaga. Tapos doktor pa. Parang bagay tuloy siya sa akin. Kiray, pwede ba umayos ka? Di ka type niyan. Eh sinong type, bestie? Ikaw. Aba, malay ko. Tsaka ikaw na ang maglagari ng kawayan. Napapagod si Brandon, oh. Nandito kasi kami ngayon sa labas ng bahay. At si Brandon naman, ayun, naglalagari ng kawayan. Aayusin na kasi namin yung papag. Alam mo, bestie, ikaw ang tumulong sa kanya. Ikaw yung lalaki eh. Oo na, Kiray. Maglaga ka na lang ng itlog ng bibe at saging. Kaya eto, nilapitan ko na si Brandon na pinagpapawisan na sa paglalagari. Ang init kasi ngayong araw. Brandon, ako na dyan. Magpahinga ka na muna. Apollo, ako na. Kaya ko na to. Tsaka gusto ko na mabilis tayong matapos na ayusin tong papag mo. Para makahiga na tayo. Brandon, baka di ka sanay sa ganyang trabaho. Ako na. At baka mamaya mapagod ka. Baka masugatan ka pa. Ano ka ba, Apollo? Masyado kang nag-aalala. Panoodin mo na lang ako at sasabihin ko na lang sa'yo na pagpagod na ako. Ay nako. Ayaw paawat ni Brandon sa paglalagari. Kaya ito, nakalalay na lang ako sa kawayan na nilalagari niya. Habang si Kiray naman, ayun, sigaw ng sigaw. Nanlalaban kasi yung mga bibi. Hindi tuloy siya makakuha ng itlog sa pugad. Natatawa tuloy kami ni Brandon dahil kay Kiray. Ang ingay eh. Apollo, umamin ka nga sa akin. Baka lang kasi tinatago mo yung katotohanan. Magkasintahan ba kayo ni Kiray? Brandon, hindi At hindi mangyayari yan. Parang kapatid ko na yung si Kiray. At saka, bakit mo naitanong? Wala naman, Apollo. Naninigurado lang ako. Siyempre, ayoko makasakit at saka siloso ako. Brandon, ayos ka din eh. Bakit naman magsaselos? Hindi na sumagot si Brandon sa tanong ko. Tumingin lang siya at ngumiti. Ay nako. Pero kahit di siya magsalita, alam ko naman ang dahilan kung bakit.
Kaya eto, diretso lang kami sa paggawa ng papag. Ayaw niyang magpaawat sa paglalagari. Kaya hinayaan ko na lang talaga. At sa paglipas ng mga oras, eto, lapit na kaming matapos. Habang nililinis namin ni Brandon yung piraso ng mga kawayan, si Kiray naman ang nagpapako ng kawayan sa papag. Mabilis lang talaga naming natapos ang papag. Madami kasi kaming gumagawa. Kaya ito, nang bago na ang sahig ng papag, sa wakas, nakahigaan na din kami. Ang sarap mahiga sa papag, lalo na kung kasama mo yung taong napakatagal mong hinintay. Tapos eto, nakatingin lang kami doon sa bunga ng langka sa tapat ng papag. Apollo, nakakatakot naman yung bunga ng langka. Ang laki, baka mabagsakan tayo. Huwag kang maglala, Brandon. Di naman babagsak yan. Tsaka, malapit nang mahinog yan. Talaga ba, Apollo? Gusto ko matikman ng langka na yan. Oh, bago ang langka, bumangon na muna kayo at magmerienda. Wika ni Kiray na bit-bit na yung nilagang itlog at saging. Wow, namiss ko talaga tong itlog ng bibe. Brandon, magpakasawa ka. Napakadami naming bibe dyan at hindi nauubusan ng itlog. Talaga ba, Apollo? Sige, magpapakasawa ako sa itlog. Kapag nagsawa na ako, di ibang itlog naman. Brandon, anong itlog naman ang gusto mo? Basta, Apollo. Ipagbalat mo ako ng itlog. Ano ba yan? Ang arte, ha? Wika naman ni Kiray. Kiray, bisita ko yan. Huwag kang magtaray. Sus, Apollo. Nagsiselos na nga ako kasi simula nang sumulpot niyang si Brandon parang binabaliwala mo na ako. Kiray, grabe ka. Di sorry. Ano bang gusto mo? Wika ko kay Kiray. Wala naman, bestie. Gusto ko lang na masaya tayo palagi. Ang sweet mo naman, Kiray. Alam mo, madami akong kaibigan sa ibang bansa. Mga doktor din. Gusto mo pakilala kita? Uy, Brandon. Napakalayo naman ng mga kaibigan mo. Okay na ako sa mga tambay at adik dito sa lugar namin. Natawa tuloy kami sa sinabi ni Kiray. Pero teka nga, napagod na naman ata ako. Parang nahihilo kasi ako. Apollo, okay ka lang ba? Nadugo ang ilong mo. Tanong ni Brandon sa akin, kaya ito, sinabi ko ang totoo. Okay lang ako, Brandon. Nahihilo lang ako. Matapos kong sabihin yun, tila ba, namuti ang lahat ng nakikita ko. At eto, nakahiga ako na parang walang lakas. Pero naririnig ko si Brandon at Kiray na tila ba may nangyayari sa akin na hindi maganda.